na tumatangkilik sa The Working President. Mataas ang ating paggalang sa mga taong may propesyon na tulad ng sundalo at pampublikong guro dahil kahit sa hindi kataas ang sahod, ay naiiba naman ang kanilang dedikasyon sa trabaho. Approve na approve sa atin ngayon ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines na tumutulong na mapanatili ang seguridad sa bansa, kaya't nagpapasalamat tayong lahat dyan. Tunghayan nyo ang aming storya. Mahigit isang buwan na ang nakalipas nang sumagupa ang lawless MILF Group o LMG sa may 15 baryo sa probinsya ng Lanao del Norte. Pinangunahan ni Ameril Ombracato, Abdullah Macapaar alias Commander Bravo at Alim Sulaiman Pangalian ang pagsugod sa mga kabahayan at ilang business establishments dito. Ito'y bunsod ng paghinto ng Korte Suprema sa paglagda sa Memorandum of Agreement sa ancestral domain sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno. Umabot sa halos 80,000 katao ang nawala ng tirahan at napilitang lumikas upang makaligtas sa paghasik ng dahas ng grupo. May mga bahay at eskwelahang sinunog at ilan rin ang napatay. Sa gitna ng mapangahas na mga aktibidad na ito, agad na rumisponde ang hukbong sandatahan ng Pilipinas upang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan sa Mindanao. Our policy at the moment is to do all that is required to vigorously pursue and neutralize the rogue elements of the Moro Islamic Liberation Front that have ruined lives and properties. But we shall do so ever cognizant of our responsibility to ensure the safety and security of civilians in strict avoidance of collateral damages and the immediate restoration of peace, order, and security in the affected areas. Ang madugong atake ng MILF sa mga walang muwang na sibilyan ang siyang nagpihit sa kamay ng pamahalaan na sugpuin ang masasamang elementong ito. Alinsunod pa rin sa hangaring mapanatili ang kapayapaan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. We are doing everything possible to bring lasting peace to Mindanao and end 40 years of fighting that has killed more than 120,000 people. It is in the interest of all Filipinos, Muslim and Christians, to end the violence that has held this part of our country back. We remain committed to the peace process, but we will not negotiate with a gun pointed at our head. Buong loob na sumugod ang puwersa ng militar sa bahagi ito ng Mindanao upang protektahan ang mga naninirahan dito. Sa kanilang pagtugis sa LMG, nalagasan ang ating hukbong sandatahan. Resulta ng kanilang katapangan at walang pag-aatubiling pagsangkalan sa sarili para sa bayan, ang pagpaslang sa 14 na miyembro ng LMG, ang pagsakop sa 5 malalaking kampo at ang pagkumpiska ng mga armas at amunisyon. Kapalit ng kanilang buhay ang pagbalik ng kaayusan sa Lanao at pagkamit ng kapayapaang pinakaiingat-ingatan. Sa kanilang mga nakaligtas sa dingit ng kamatayan, dala nila ngayon ang bilib at pasasalamat ng sambayanang Pilipino. Sa pamilya ng mga namatay sa engkwentro, dala nila ang buong respeto ng bayan. Bumisita si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Iligan City noong September 18 sa kampo kung nasaan ang 104th Brigade, 1st Infantry Division ng AFP. Dito kinilala ng Pangulo ang kanilang kabayanihan. Ang inyong katapangan sa pagtugis sa masasamang elemento sa MILF ay nagpatunay na inyong kagustuhang maiwasto ang makarahasang ginawa ng mga grupong ito sa ating mga sibilyan. Tayo ay magtulong-tulong para managutan pa ang mga grupong responsable sa mga kaguluhang ito. Pinangarangalan at ginantimpalaan ng Pangulo ang ating magigiting at matatapang na sundalo. Gold Cross Medal, Bronze Cross Medal, Military Merit Medal, Posthumous Gold Cross Medal
at special financial assistance ang ibinigay ng Commander-in-Chief sa ating mga tapat na kawal. Maging ang mga miyembro ng kapulisan ay nakiisa sa kasundaluhan at pinarangalan ng Pangulo ng Medalya ng Kagalingan. On this event, with you, our great Filipino soldiers, not only are we giving out medals to some examples of the brave men and women who achieved tremendous great victories and also who underwent sacrifices, some at the cost of their lives. We are also here to expand the benefits and programs to help you through this difficult period. Bawat isa sa 5,000 sundalong kabilang sa pagtugis sa Lanao ang binigyan ng sleeping bag. Para sa ganun ay makaranas sila ng komportabling pagpahinga matapos ang walang tigil na pagsugpo sa mga masasamang elemento. Tiniyak din ng Pangulo na magkakaroon sila ng pagkakataong manatiling malapit sa kanilang pamilya bagamat nasa Mindanao sila. Binigyan niya ang mga sundalo sa Lanao ng libreng cellphone load na nagkakahalagang 300 pesos bawat isa. Napakalaki ng pasasalamat ng pamahalaan sa ating mga sundalo at kapulisan at tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno sa hakbang na ito tungo sa kapayapaan. Rest assured that the government will support you in your objective to bring peace not only to Northern Mindanao but to the whole of Mindanao. Hinikayat ng Pangulo ang mga militar na ipagpatuloy ang pagprotekta sa katahimikan, kaayusan at kapayapaan at ang pagtugis sa mga kriminal na miyembro ng lawless MILF group para mamayani ang hustisya. Para sa kanilang katapangan, para sa kanilang katapatan, para sa kanilang pagprotekta at pagtaguyod ng ating kapayapaan. Sila ang ating mga sundalo ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, nagsasang-alang-alang ng buhay para sa kinabukasan ng bayan. Sila ang ating sinasaluduhan para sa walang takot at walang pag-aatubiling pagsagip, pagprotekta at paglaban para sa kapakanan ng mamamayan. Great soldiers, I reiterate the support of the Filipino people in your campaign for peace and justice. And I give this message as well to our great policemen. Continue performing your excellent job. Mabuhay ang ating mga sundalo at pulis. Mabuhay ang mga mamamayan ng Lanao at ng buong Mindanao. Congratulations, Team AFP. Maraming salamat sa inyong lahat. That's all for this week's episode. Abangan nyo kami next week for more features in The Working President. Sa mga gustong makapanood muli ng The Working President at makabalita sa latest activities ng Pangulo, visit our website, rtvm.gov.ph. Ako po si Jolina Magdangal na nagpapaalam at nagpapaalala, ang mamamayan na may kamalayan ay isang progresibong bayan. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat.